ng ganito, oh. Pero kung wala nang mga pulis dyan, hindi tatayo yan dyan. Ang tapang pag ganito, oh. Kasi may mga kasama, pero kung walang kasama lang yan, hindi yan tatayo ng ganyan. Pag ganyan yan, oh. Balita ko si IDG ka daw bukas ulit. Okay lang. Walang problema, kahit si Sanatrak pang so pinangipadala niyo, okay lang sa akin. Yan si Kuya Bard. Yan ako. Yan lang. At siguraduhin nyo lang dyan, mo yan, hindi kayo mapapapa sa pwesto. Dahil pag nagkataon na kayo ay napapagsak sa inyong mga pwesto at nawala ang piling ng katarungan at bumagsak ang timbangan sa inyo. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Anak ng towa. Yan o kasi problema dito sa mga nagrarally ngayon. Gusto lang ho nila mag-resign si BP Sara. Hindi ho nila mabatikos na diretsahan itong si Saldico, Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Hindi ho nila, lalo na yung akbayan, anak ng towa. Bawal ho magdala ng placards na BBM resign. Dapat Sara Duterte resign lang ho ang laman ng inyong placards kung sakaling sasali kayo dyan sa mga kabalbalan nila na yan. Kaya mamaya na ho yan, dito ho tayo sa Panawagan ng Bayan Virtual Rally. Naku, malupit ho ito mga kababayan. Rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Palakpakan ho natin ang ating mga mapapakinggan dito sa video na to. Itong ating Senator Jimmy Bondoc, palakpakan. Itong ating Senator JB Hinlo, palakpakan. Ang ating Manong Chavit Singson, palakpakan. At ang isa sa ating mga iniidolong vlogger. Naku, malupit ho yan. Master Judea, mag-subscribe ho kayo sa kanya. Yan o, mapagkakatiwalaan nyo ho yung mga vlogger na yan. Kasi maprinsipyo ho yan. Hindi lang ho sila nandyan para sa atensyon nyo, para panuurin nyo yung mga ads na naglalabas sa kanilang mga video. Piliin nyo ho maigi kung sino pinapanood nyo yung mga panahon na to. Okay? Marami ho dyan mga mapagbalat kayo pala. Ika nga nitong si Atty. Salvatore Panelo. Pagka pinapanood nyo, banateros, nasa tamang kamay kayo. Mga sila Joey, sila Ma'am Sasurgando Saso, Trendport Studio, banateros, Birada Aguila, Buster. Naku, huwag nyo kalimutan si Buster. Malupit yan si Buster di ba? Meron pa si News.Matters. Naku, yan sinasabi ko, News.Matters. Number 1, malupit ho yan. Panoorin nyo yan, i-search nyo, News.Matters. Mabigat din ho mga punto de vista niya. Sino pa? Si Level Up 1. Si Luan, Level Up 1. Yung inano natin, hindi lang ho yan consistent, pero pagdating sa prinsipyo at paninindigan, malupit din ho yan. Pero pagka pinapanood nyo, PH update, syempre. Hindi banateros, di tayo dyan. Pagkadating sa political vlogging, wala nang mas gagaling pa sa mga banateros. Tapos ang usapan, mga idolo ika nga. Yan, Jay Guevara, supportahan nyo. Ito, dito tayo sa virtual rally ng rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Palakpakan. Ito. Atty. JB Hinlo muna, kasama natin sa Duterte. Save the best for last. Yes. Pasensya ka na brother, alam mo naman yan. Yeah, Ka Jimmy and Master Judea, salamat sa imbitasyon at Governor Chavit. Sana makadalo din tayo dyan sa mga virtual rally na yan. Parang gusto mo nating makiisa dito sa mga galaw na to. Malupit to, malupit. Sana maimbitahan tayo dyan, no? Governor o senador? No? Senador! Manong Chavit. So, nandito tayo para ibahaging... Manong pag tumakbo ka ng senator huwag mong kalimutan, merong isang PH update na sumusuporta sa... Ito talaga, walang talano gold to. Talaga may gold to. Batuhin mo ako ng isang gold mo sa Manong. Joke lang, ngayon naman, Iba nga natin na-meet niya si Manong Chavit Palakpakan natin si Manong Chavit. Ating mga opinion. Joke lang yun joke lang yun. Joke lang natin kay Manong Chavit yun. Kung susuportahan natin yan, tao sa ating puso. Walang halong kapalit, nga. Ganyan naman ho tayo sa mga sinusuportahan natin. Pagka tayo naniniwala sa isang individual, kahit hindi natin mamit yan, ay paglalaban ho natin yan. Yan ho sigurado natin dyan. At nalalaman sa problema sa korupsyon. Dati po akong commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission.
naging USEC ng DILG at naging direktor rin ng Land Bank. So meron rin tayong kaalaman tungkol sa problema sa korupsyon. Hindi niyo na po may tatanong, naitatanong si Attorney JV, kasamahan ko yan sa Duterte. Yes. At meron po kaming shared na experience bukod sa pagtakbo, pareho po kaming natalo. Pero bagamat natalo kami, we share the same principles. And now, we bring those same principles to the table dahil ang panawagan ngayon ng bayan ay anti-corruption pa rin. Yan. And ang pinaka gumigit na ngayon dyan sa aking, isa sa mga gumigit na ay ito pong ating panauhin na si Governor o si Manong Chavit Singson. Manong, kamusta po kayo? Manong! Salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood. Magandang oras po sa inyong lahat. Magandang oras dahil iba-ibang oras sa mundo. At nagpapasalamat ako para sumuporta. Baka sakali makatulong sa ating bansa na nasusunod na. Nakakaya na po tayo sa mga ibang bansa. Puro corruption naririnig. Kung nakita nyo isang Pilipino na nagpalit ng $300 lang, Yes. hindi pinalitan. Yes po. Galing sa korupsyon niya, ayaw lang palitan. So nakakaya tayo sa ibang bansa. So masaya ako na imbita ako rito para mag-apela sa ating mga kababayan na huwag po kayong paninlang sa gobyernong ito dahil ito na ang pinakagrabe na korupsyon. Lahat ng administrasyon meron issue sa korupsyon. Pero ito na ang Pinakamalala. number one, the biggest ever corruption ever in the Philippines. 8 presidente lang nakilala ko. Ito ang pinakamasama, pinakakurap. Dahil pati na pera ng mga kabataan, ng mga mamayan, kinukuha, ninanakaw na ang kabanang bayan, ninanakaw ang kinabukasan ng mga kabataan. So, nakikiusap po ako sa inyo na huwag kayong pabudol ulit. Nabubudol lang tayo dahil lahat ang nagsasabi ng katotohanan, trolls ang pinasasagot. Trolls. Hindi sila makaharap. Martin Romualdez hindi pa nagsalita. Yan. Sabi lang niya, my conscience is clear. So yun, Hindi naman sagot yun. walang konsensya. Walang konsensya, clear. Walang konsensya kasi clear. Kasi si anti-clear, Ang galing talaga nito si Manong, Sabi nun. Oh. Ang presidente naman, wala akong kasalanan. Sila. Walang kasalanan. Malinis na tao ang presidente natin. Malinis. Palagi nag-uugas ang kamay. So, wag tayong pabudol po. At nakikiusap ko na doon lang tayo sa katotohanan. Ako Yan. po, for justice lang. Yan. At mga iba, kasama ko na for justice lang. Wala akong pinapanigan na politika. Pero ako for justice. Pero wala na tayong hustisya sa ating bansa. Correct. Manong, yung hindi natin pwede pang pag-usapan, no, yung pasabog na sinasabi nilang may pasabog po si Manong Chavit, no? Pero ang maaari nating pag-usapan ngayon siguro ay yung mga reaction niya, lalo na po dito sa mga aligasyon ni Senator Amy. Kasi imposible po tayong hindi mag-react doon, no? And it has been days since that revelation. Pero hindi pa rin malaman ng tao kung ano ba ang tamang hakbang na dapat gawin ng gobyerno. Litong-lito pa rin ang tao pa eh. Bukod sa, I'm sure sasagutin po ni Manong yan, yung allegation ni Senator Amy. And pangalawa po, ano po ba ang reaction ninyo dito sa hindi na tumitigil na rally culture natin? Dahil talagang sawang-sawa na yung tao sa gobyerno, pero sawang-sawa na rin sa rally. Kaya hindi na natin malaman kung saan tayo tatakbo. So una po, yung kay Senator Amy po. Tungkol kay Senator Amy Marcos, nung araw, haka-haka ko lang yung, naririnig ko lang. Pero definitely, si First Lady ang malakas mag-cocaine. Marami nagkukwento. Lahat ng kasama niya. Naku, matindi ho yan. Si First Lady ho pala. Hindi ba siya akin, di ho malakas mag
Malakas mag-Coca-Cola. Ang bihira. Siyempre, benefit of the doubt. Oh. Pero nahuli na sila Oh, yan. sa Beverly Hills, sa LA. Yes. Report ng pulis, namatay si Paulo Tantoco na hindi marunong mag-cocaine, pinilit nila, namatay. At bawal yung ginawa nila dahil 12 hours bago Hindi na report, no? hindi na report. Oo. Bawal yun sa batas sa Amerika. Yes. Dininis nila muna sa report. 12 hours, bawal po yun. Pagkabat dininis nila, ang report ng pulis, marami pa rin nagkalat na cocaine. So malinaw na nandun si First Lady. Dahil yung asawa ng social secretary niya, yung Paulo Tantoco. Social security na asawa. Tsaka nasa coroner's report yata. Nasa police report. Nasa police report. And Si BBM naman, nababalitan na namin nung araw. Kasi mga kasama niya, nagkukukain din eh. Nako. Pero hindi ko nakikita, kaya hindi ako pwede magsalita. tao ba na hair follicle test ni Bongbong Marcos or okay na yung sinabi ni Manang Amy? Pabor. Ubayaw na si BBM, ibig sabihin guilty. Ayun. Kasi yung cocaine, mahirap matanggal. It will take One, no? Ito, take decades days para para matanggal. matanggal. At yung mga testing ngayon, magagaling na ang mga technology. Yes. Kaya ayaw niya. So that means guilty siya, nagkukokain siya. Yan. Ano ba palagay nyo ang, siguro si Attorney JB may pananaw din, ano ba ang legal na hakbang, because we all know that the president is immune from suit, no, of any kind, no, nakalagay sa Dilima, Duterte versus Dilima, that was Hindi sa pwedeng kasuhan. restated by the kahit writ of habeas data, hindi pwede yan. However, iba na to eh. Yes. Iba na to, no? Ang nananawagan na yung taong bayan na ano ka ba talaga, are you fit to lead? Kung ba, attorney, kung sa illness, ito serious talaga. Serious ito. illness yung sinasabi natin, no? So siguro Attorney JB, meron ka bang pananaw dyan? Sa sitwasyon natin ngayon, dalawa yung kinakaharap na malaking question sa sitwasyon ni PBBM, no? Yung una, yung sa issue ng korupsyon. Bilyones, hindi na pinag-uusapan ang milyon, bagkos bilyones na. Trilyones na nga. At yung insider, yan yung witness. Sino yung insider? Si former Congressman Zaldico, no? Now, yung iba nagsasabi na baka AI yung lumabas sa Facebook na paiba-iba raw yung mukha. Pero hindi ba tayo nagtataka na si Zaldico mismo at yung kanyang abogado hindi nagde-deny sa mga sinasabi doon sa lumabas na videos? Kasi naturalmente, kung hindi totoo yon at gawa-gawa lang ng ibang tao, yung abogado niya mismo yung mangunguna na magde-deny at siya mismo lalabas na peke yon. Pero whether the presentation or is AI or not, ang punto yung mensahe, yung sinasabi ng tao na nandun sa video. That's the first issue na kinakaharap ni PBBM. Yung pangalawa, yung pinag-usapan nga natin dito, yung akusasyon ng kanya mismong kapatid, si Senadora Amy, na sinasabing gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos. Simple lang naman ang solusyon. Immediately, nung lumabas yon, dapat nagpa-hair follicle drug test siya. Based on what? Delikadesa? Not necessarily delikadesa to prove everybody wrong. Ipamukha niya, lahat kayo mali, sinungaling, yung kapatid ko sinungaling, ito scientific evidence negative. Pero bakit ayaw niya? It goes against logic. Hindi ito pa talino-talino na hindi mo ako pwedeng utusan dahil presidente ako, wala namang nagpupumilit sa akin sa batas na kailangan magpa-drug test. It's not that. The issue is the political and economic stability of the Philippines. So ba't hindi niya ginagawa? Pero the longer it takes, hindi natin masasabi 3 months from now baka magpa-test. Kasi yung hair follicle baka 3 months lang yun eh. The longer it takes, papasok na sa isipan natin
na Creeping pinatagalang down. para ma-wash out yung nakalagay sa sistema at hindi na rin mawala sa isipan natin na any kind of test, when you talk about powerful people, pwedeng ipeke. It is a possibility. Do you think maniniwala tayo pag lumabas na negative 3 at months this from late now? stage? Oo. So, it is a possibility. But if he believes nga talagang nagsinungaling ng buong mundo kasi alam niya na hindi siya gumagamit ng droga, he will do everything to make the testing public and credible at makikita ng lahat from beginning up to the end with credible doctors doing it. Yes. But the longer it takes and the more controlled yung pagkuha ng test in the future, may duda Less ang and mga tao. less credible. Yung- Attorney, Pajaro and Manong, ang pinag-uusapan recently is yung constitutional succession, no? At pinag-uusapan din yung bakit tila in light of all this evidence, may mga grupo pa rin na ayaw manawagan ng resignasyon ng ating Pangulo. So, Gov, kayo po ang pinakamalalim na karanasan dito sa politika. The obvious question muna, is there any chance at all na magkakaroon ng voluntary dyan na pagbaba, no? Pangalawa, bakit po sa palagay nyo mayroon pa ring ayaw manawagan ng resignation ng Pangulo? Marami akong dala pero hindi ko pwedeng sabihin. Mamaya Yan. Hindi. O, tsaka na. Reserva ko ito dahil inaantay ko next move nila. Puro trolls pinasasagot eh. So, saka ko na lang sasabihin ang pasabog ko rito. Dokumentado ito. At sasabihin ko lang ito sa lalo madaling panahon. Pero hindi muna, Sa tamang panahon. inaantay ko lang sila gumalaw muna dahil puro trolls ang pinagagamit. May troll army sila eh. So, Marami-rami ito. Go. marami dito. Makapal eh. So, ang masasabi ko lang dito, totoo yung sabi ng ating abogado. Ako, guilty dahil ayaw eh. Later on, papayag, wala na kwenta yun. Inantay niyang mawala muna yung epekto ng mga drugs. Pero kung talagang tunay na inosente siya, agad-agad. Sinungaling kayo lahat, sige, testing niyo ako. That will give credibility to the President. Pabor sa kanya. Bakit siya umayaw? Dahil guilty siya. Simple lang. Ayaw niya, di guilty siya. Mamaya na. Muna, maniligo muna ako. Pero Manong, alam naman natin sa konstitusyon na in case lang, for any reason, mawala po sa posisyon yung nasa tuktok. Alam naman ng lahat na Vice President ang susunod. Pero do you think that will be enforced in light of political situation? Ang nangyayari, kanya-kanyang interes. Magra-rally dito, rally dyan, kanyang interes. Senate! May mga galaw din dyan na, yun nga, succession. Ayaw namin ng military takeover. Succession. May interest din. Tanggalin si Sara, sino maging Vice President? Next Senate President. Soto. Ikaw nagsabi, hindi ako. Hindi, konstitusyon naman ang nagsabi. Yung talagang, Yun lang ang proseso. pag hindi pwede yung vice presidente, automatic, Senate President. temporary lang. Now, later on, pag napatunayan na or talagang tuliro na sila eh. Kung mawala si BBM, sinong presidente? Si Vice muna. Kung susundin natin yung Constitution, Vice President, of course, siya Sara. po next in line. Yun ang presidente. Apo, yun ang papalit, hahalili. Kaya ang Senado, tahimik sila. Apo. Unlike before, ang mga tunay na imposisyon like Dinoy Aquino, Jose Jokno, Lorenzo Tanyada, at marami silang posisyon ng araw. Yun ang mga tunay na posisyon. Wala ka na nakikita. Karamihan, member na ang Senate, member na ng silent majority. Teka lang, Manong gusto ko linawin ang sinasabi nyo. Are you saying, kasi the Senate is eerily silent. Yes. No. Now, so these days. Are you saying na walang oposisyon? Yun ba yung, parang yun yung naririnig ko po. I just want to be clear, baka mali yung kwan ko. Kasi meron pero konting galaw lang,
baliktad na yung kwan. Kasi halos pantay eh. Kung saan kumampi, di ba una, si Escudero, kumampi, kung umalis yung mga iba, tagilid. Di ba ng ano. So, nagtatakutan yan. Kaya silent sila. So, yun ang nangyayari. Sa Rencio, at may kanyang agenda. Now, pag-usapan natin mga nagrarally ngayon. Sige po. Ngayon, may rally ang Catholic Church. At nanawagan sa mga eskwelahan ng mga Catholic schools. Pero ang sinabi na ayaw nila ang resign movement Marcos. Gusto nila impeach Sara lang. Ako, for justice ako. Ako, for justice ako at saka yung mga iba, for justice. Dapat ikulong lahat from the president down na magdarambong. Meron pumasok na balita, according to our writers, na nasa Malacanang ngayon si PBBM, nakamonitor po sa kaganapan sa trillion peso march. Ayun. Pero, Binabantayan niya ho siguro yung mga binayaran. Alam mo, tawa nagrarali dito sa mga ito pagka nga naman talaga, di ba? Ano lang, Sara Duterte resign yung trillion at wala naman ninakaw na trillion si Bibi Sara. Ang nagnakaw ng trillion ang administrasyon ni Marcos Jr. Pinagre-resign nila si Bibi Sara. Ay, sa kalahating... ang akin namang sources ay nagsasabi na medyo hindi marami as expected ang tao sa Luneta. Kasi nga sabi, Tony Jimmy, no, as of 11 a.m., tinatayang nasa 3,000 katao ang nagtipon-tipon sa Luneta. 11 a.m. As of 11 a.m., ngayong araw nito. Yan ay batay mula yan sa Manila, Disaster Risk Reduction Management Office. At yung iba, nagpapatuloy pa rin at medyo may nag-uuwian na. Samantalang iba naman, may nag-uuwian na. Nag-uuwian na. Yun ang sinasabi nila dito. At sana, lumipas ang maghapon na maging payapa. Yan. Taraos ng... yan, walang masaktan. Huwag kami pagbalyahan. Question ako kay Atty. JV, no? Kung halimbawa, ipagpilitan nila na kontrahin yung succession base po sa ating batas ay susunod ang Vice Presidente, halili yan pag nawala ang Presidente. Is there other way? May iba pang posibilidad na mangyari po ba katulad ng military junta? Sa ngayon, if we talk about the democratic process sa pagpapalit o pag-succeed, no, ng isang presidente na either mamatay, either mag-resign, either declared incapacitated ng kanyang kabinete, nakalagay sa konstitusyon na vice-presidente. Pagkatapos ng vice-presidente, Senate President. Pagkatapos ng Senate President, Speaker of the House. It ends there, no? Now, sa sitwasyon natin ngayon, may mga sektor, hindi lahat, may mga sektor na nananawagan na sana mag-voluntarily resign si Pangulong Marcos kasi affected na yung politika at yung economic status ng Pilipinas. Nag-aaway-away. Yung inumpisahan niyang unity, hindi nangyari. Yung unity naging watak-watak ang Pilipinas, no? So, there are sectors calling for his voluntary resignation. Sa aking paniwala, never magvo-voluntarily resign si PBBM. Because, no? Maraming rason. Pero yung mga mayor na rason, una, the only thing na that saves him from imprisonment is his position. Without the presidency, baka idiretso na sa kulungan yan. No? So, do you think magvo-voluntarily resign yung tao na alam niya pag nag-resign siya? Diretso siya sa kulungan. Can he trust the successor of his na hindi siya ilagay sa kulungan? He will always have doubt. Sa ngayon, in control pa niya ang gobyerno, ang DOJ, ombudsman, may influences sa ombudsman, yung military, yung police, nasa office of the president under. Now, yung mga nakapaligid kay Pangulong Marcos, ano yung gusto nila? They don't want him to leave. Bakit? Pag umalis si Pangulong Marcos, mawawalan sila ng pwesto. Tama.
Yung mga sa nakapwesto naman nga uniform service, although they will continue to be in service, mawawalan sila ng impluensya within the ranking system kasi maglalagay ng panibagong mag-head ng military at ng police yung papalit kay Pangulong Marcos. So, looking at the situation, talagang if we use logic, imposible na mag-voluntarily resign si Pangulong Marcos. If we use logic, but there is such thing as miracles, no? So sa sitwasyong yan, paano na yung gagawin ng mga Pilipino? There's hopelessness. Kasi if you go out of the Constitution, either kulong ka o mamamatay ka pag nagkaroon ng gera, civil war. So, kung titignan mo, may mga naririnig tayong balita na yung mag-express ng opinion nila laban sa administrasyon, ikukulong. So, do you think the ordinary Filipinos magririsgo ng kanilang buhay? Yan yung naririnig nila. Kaya nga, kung pinag-uusapan natin, marami ba yung nasa labas? Yung tao, may self-preservation rin. Natatakot rin yan. Yung mga asawa, pinipigilan rin yung mga husband. That's why it looks hopeless. And the Filipinos feels helpless knowing na may dalawang malaking akusasyon laban sa presidente, pero unless he voluntarily resigns, wala na tayong magawa. Still, under the law, there are mechanisms to allow a change of the president. Impeachment. Pero yung reality na kinakaharap natin sa impeachment, you need 1/3 vote of all congressmen sa House of Representatives. Tapos and to 2/3 convict, pa sa Senate. 2/3. Another means is when he is declared incapacitated by the majority of the cabinet members to include the executive secretary. Bakit magde-declare yung kanyang kabinete? Mawawalan sila ng trabaho. Kaya nga sabi ko, Section 11 yan. Article 7, Section 11. We feel hopeless. Now, what is the remaining way? Nga, under the democratic framework na allowed, the opposition, kasama ako doon, kasama kung sino man yung gustong sumama dyan sa opposition, we have to prepare this early for the 2028 presidential election. Yan, alam mo, magandang tanong ito. Gusto kong tanungin kay Manong. Yes. Manong, based on your very deep experience, sa gut feel nyo that you've developed through the decades, no? Aabot pa ba ng 2028? And I do not mean this politically, ha? I am very curious. Hindi, I'm very curious. Yung panansya niya ba? Yes. Kasi alam mo, malalim yan, yung gut feel, no? Aabot po ba? Ang 2028. palagay ko, hindi po aabot. Hindi yan matatapos ang term niya. Because I believe in miracle and I believe in destiny. Correct. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil nasa katotohanan tayo. Ngayon, palakpakan nun natin itong si Manong Chavit. Kung gusto nyo kong tapusin at i-recommenda ko sa inyo, sinasuggest ko na tapusin nyo yung video na yun. Punta ko kayo sa FB page ng Rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Punta lang ko kayo dyan, tapusin nyo. Nasa ano na tayo, nasa 31 minute mark ko tayo ng video na to. Nakalive pa ho sila siguro ngayong mga oras na to. Punta lang ho kayo doon. Pero kailangan ho kasi natin pakinggan ng mga kabalbalan nitong dami na nang magagalit dito kay PH Update. Ganun talaga, anak ng toko, mananawagan kayo, Sara Duterte resign. Ang mga nagnanakaw, mga taga Malacanang. Ito, ready to tayo, game. Friends of the Philippines, Cardinal Apo David. Palakpakan natin lahat. Palakpakan nyo. Tanggalin na siguro natin tong para talagang makita tong si Ambo David. Hindi lahat na nakasuot ng puti malinis, ha. Tandaan nyo yun, mga kababayan. Karamihan sa mga yan kaibigan ni Martin Romualdez. Ayan, game. Pader!
Bakit po ba tayo naririto sa EDSA People Power Monument sa araw na ito? Bakit dito? Teka lang nga, medyo mo may na-boss nito si Father Rambo. Lakasan natin. Ito, malakas Sa ito. Luneta. Yan. Una, hindi sa Luneta dahil pa tayo naniniwala sa ng mga nanaroon sa lukuyan. Hindi pa. Noon pa September 21, pareho na ang panawagan nila sa Luneta. Pero dahil kakuntilan sila at hindi nila kapunto ang mga kasama nila, minabuti nilang ibaba muna ang kanilang mga placards at sumama na rin sa atin dito sa EDSA. Sana ho, ganyan din ang mangyari sa araw na ito. Iginagalang naman po natin ang mga kapatid nating lumatunan sa ganyang panawagan dahil pagod na sa tiwalik sistema. Pagod na rin naman tayo, hindi ba? Pero tanong natin sa ating kasama, kung resign all of that, ano ang alternatibo? Ano ang sunod? Una, ang pag-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitin. Anak ng tokwa, laki-laki ng pondo nyo, pangit ng audio nyo, mga walang iya kayo. Hoy! Para sa akbayan! Para dito kay Paeng, yung babaeng nasa likod nitong si Amboy, yung katabi nitong si Father Flaby. Father Flaby! Ang laki ng pondo nyo, anak ng tokwa, ba't ganyan ang audio nyo? Ba't nanggagali siya ilalim ng lupa? Sa pwesto, kung ang mga dapat umiyak, naging maugong ang sigaw sa SONA ng mismong presidente. Pahiya naman kayo. Pero hindi niya sinabi kung sino ba talaga ang dapat pahiya. Nagbigay pa nga ng standing ovation pati ang mga walang kahihiyan. Father, baka gusto mo ikaw magpresidente, parang mahusay ka eh. Gusto mo ikaw na lang. Di pwede, anak ng toko ay nasa likod mo na yan, delikado yan. Kaya sa palagay niyo ba, kung saan magre-resign, ang pinagre-resign nila, ewan ko lang, malabo yata yun, maliban na lang kung mahulog ang ating mga armadong pwersa sa tukso ng politika at sila na mismo ang mag-defect at manawagan ng resign. Sino bang hindi mapaparesign kapag tinutok sa mga opisyales, pag tinutok ng armadong pwersa ng bansa ang mga armas nila upang iluklok ang nais nilang iluklok. Mga kapatid, trahedya po ang itutulog ng ganyan. Kasama din po natin ngayon sa EDSA ang ating mismong armadong pwersa. Namimigay po sila ng tubig sa ating mga kasamahan. Walang ibang pinaninindigan, kundi ang manatiling tapat sa ating konstitusyon. Kaya salamat mga kapatid natin sa uniforme. Sa pakikita. At hindi nyo tinalikuran itong si Marcos Jr. Dapat kinumpleto mo, Father. Pasalamat ka sa mga uniform personnel dahil hindi nila tinalikuran itong si Marcos Jr. Ang tinuturong mastermind dito sa napakatinding corruption na to. Palakpakan. Sabihin nyo sa amin sa pagtatanggol sa demokrasya. Yan. Ayaw natin sa mga panukalang transitional council o revolutionary government. Dahil ayaw. Bakit ayaw nyo yung revolutionary government? Anak ng tawa. Pag nag-revgov tayo, ayusin na natin. Tanggalin na natin yung mga, di ba gusto yung tanggalin yung, political dynasty? Di ba ka-revgov? Hayaan natin mag-caretaker si BP Sara tapos revgov tayo. Ayaw nyo yan? Revgov tayo, BP Sara President, revgov. Sigurado sa aay sa Pilipinas. After 5 years, sa tingin ko parang Singapore na ho tayo. Ayaw natin maging banana republic ang Pilipinas. Ano gusto nyo? Marijuana Republic? Cocaine Republic?
din natin ng civilian at military junta. Kahit pangakuan pa kaming mga obispo ng pwesto sa gobyerno. Anak lang tao ka, hindi kayo pwede. Diyan lang kasi simbahan nyo. Ano obispo pa nangakuha ng... Si Father Flavi kahit walang pwesto yan, baka ika nga paldong-paldo yan doon sa ginawa niya sa House of Representatives. Dahil dito sa amin, pero si Father Flavi, tingin ko, nagugutom na Lumabas na naman siya. Pagkagutom niya si Father Flavi, lumalabas yan. hindi namin linya ang politika at pamumugobyerno. Hindi kami kailanman magpapakso na maging mga Taliban. Ang amin ay moral and spiritual leadership lamang. Kaya nga kami naririto kasama ninyo. Kami bahagi lang ng simbahang nakikilakbay sa buong sambayanan. Salamat po sa lahat ng mga parokya, sa lahat ng mga diocese, sa lahat ng mga probinsya at syudad, sa buong kapuluang Pilipinas, na naglunsad din ng kami lang mga trillion peso march sa araw mismo ito. Hindi na dito lang sa Maynila nakatuon ang pansin. Dahil hindi naman buong Pilipinas sa Maynila. Dahil hindi sila makapunta dito sa EDSA, pinabuti nilang makisabay sa atin upang makipagkaisang diwa sa lahat ng puwersang nagtataguyod ng totohanan ng pagbabago. Ngayon pa lang yata nangyari ito sa kasaysayan ng bayang Pilipinas. Siguro kung gusto nila talagang ma-estimate ang lakas ng puwersang nagtataguyod ng diwa ng EDSA, hindi drone ang kailangan kundi satellites. Sa madaling salita, kaya tayo nagtungo sa EDSA. Dahil ayaw natin sa kapapatan ng solusyon, hindi natin kailangan sundugin po ang bahay dahil ang ibig natin hulihin at papanagutin ang mga ipis at daga na nating lipunan. Huwag daw natin sunugin ang bahay. Anak ng tokwa. Yung laman ng bahay, puro ipis at daga Diba? Wala na. Pati ito kasi si Father, pati yung 1987 Constitution, pagka nag-umili siguro siya, katabi niya. Kasi yung 1987 Constitution, yun ang dilawan Constitution. Hindi ko nila matanggap na sobrang bulok ng saligang batas na yun. Ayaw nila ng revolutionary government dahil lahat ng nalimbag doon, pag-solidify, pagiging, pagsulat sa kasaysayan na yung saligang batas na yan, yan ang resulta nito si Cory Aquino at yung nangyari dito kay Ninoy Aquino. Diba? Yun lang naman yun Kayo talaga, gawin nyo na kasing Santa. Yung sa likod mo yun, nakabuka ka ang bibig na yan. Gawin mo na rin Santa yan. Kaya ikaw gusto maging Santa, Santa ka na rin. Ganyan talaga politika, pinasok nyo walang problema. Kung ayaw nyo palang gawa na reaction video yung mga dinadaldal nyo dyan, huwag kayong pumasok na politika. Diba? Pagka naman nagsalita dyan, itong ano pangalan to? Si BP Sara, halimbawa, nagsalita si BP Sara o si Rodante Marcoleta. Di ba yung mga vlogger ng mga makakaliwa, Pinklawan, Dilawan at Talyanista, babuyan ang nangyayari. Di naman siya binababoy kita, Father, pero ito talagang politika sa Pilipinas. Bahala ka nga dyan, Father. Mapapanagot ang dapat managot. Kapag magsimula na naman tayo sa wala, hindi po perfecto ang ating demokratikong sistema. Pero mas mabuti na ito kasi sa wala. Anong hindi perfecto? Anong nantoka? Ang ating demokratikong sistema, yumayaman ang mga magnanakaw na politiko. Ngayon, kung mas mabuti na to kaysa wala, parang sinabi mo, parang pinagkaitan mo ng pagkakataon ng bawat isang Pilipino na magkaroon ng maayos na buhay. Anak ng tawa, okay lang na maghirap kayo. Okay na tong ating saligang batas na to. Ganon? Father naman, Work in progress. Work in progress. 30 years na tayong work in progress dito sa 1987 Constitution na to. Work in progress, ganon. Anak ng tawa, kailan matatapos to? After 50 years, paupiin si BP Sara, RevGov, di ba? Hindi, ayusin natin na saligang batas. Meron na talagang problema. Gusto nyo, tanggalin yung political dynasty, ayusin natin saligang batas.
At hindi maaayos yan kung idadaan natin dyan sa House of Representatives. Puro political dynasty. Paano nila lalagay yung batas na magbabawal sa kanila na ika nga magpaupo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kabit o kung kanino pa man na gusto nilang paupuin sa kanilang mga naiwan na pwesto sa pamahalaan. Di pwede yan, di mapapasya ang anti-politic. Kung gusto nyong ipasa, kung gusto nyong magkaroon ng ganyan, aba, gawin yung caretaker si Bibi Sara, rep-gov tayo. Kung gusto lang naman, di tayo nagigikait ng kung ano pa man dito. Nandyan ang 1987 Constitution, nandyan yan, sundin natin yan. 2028, magpe-presidente si Bibi Sara, maraming usapan. Kaya tayo natin ito, we have to complete the extra revolution, a peaceful revolution, a work in progress. Sa February next year, kung mag-iilang ang 40th anniversary ng EDSA, People Power. Sa February, sakto. Itaon nyo na rin yung pagsasampa ng kay Bibi Sara, impeachment. Ang bayang Israel, 40 years bago sila nakaranas ng lupang pangako. Dahil alam natin, walang pagbabagong nangyayari ng overnight. Kaya, narito tayo upang ipahayag ang ating saloobin na makumpleto ang proyekto ng EDSA. Ibinunga ang diwang ito ng mapayapang pag-atas noong 1986 laban sa dictatorship at nagbuo ang bayan natin ng isang demokratikong konstitusyon noong 1987. At sa konstitusyon ito, sumumpa ng katapatan ang lahat ng nanunungkulan ngayon sa ating pamahalaan. Ito ang paalalan natin sa lahat ng mga lingkod bayan na ngayon nalagay muli sa napakatinding krisis ang ating pamahalaan dahil sa korupsyon. Dahil ito at hindi matatapos yan, Father. Sinasabi ko na sa inyo, hindi matatapos yung korupsyon na yan. Tandaan mo yan, Father. Matapos na, magunaw na mundo, di matatapos ang korupsyon sa Pilipinas. Pagka hindi natin inayos itong bulok na sistema na to. Gusto nyo ng anti-political dynasty? Simple lang. Pagka naging presidente si Bibi Sara, rep-gov tayo agad. Ayusin natin yung mga dapat ayusin. Di ba? Kung gusto lang. Pero kung ayaw, hindi ayaw. Kung gusto nyo naman, mag-chat-chat tayo, charter change. Kasi Bibi Sara tatrabaho dyan, talagang pabor tayo dyan. Kasi napaka-selfless ng mga Duterte. Hindi mga Sakim Sarira, kagaya ng mga nasa Malacanang ngayong mga panahon na to. Kaya kung meron mang aayos sa saligang batas, kung hindi rin Duterte, wag na lang. Kung tayo sa EDSA, dahil hilig natin makanumbalik ang transparency and accountability for a better democracy. Hindi ba ito rin ang naging panawagan ng mga kapatid nating dumagsa sa Luneta noong nakarang November 16 and 17? Gusto ko po publicly magpasalamat sa kanila para sa hindi namin inaasahang pakikisa nila sa ating panawagan na ipinahayag na natin ng Part 1 ng trillion peso march na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. Salamat sa Diyos at nagtatakbo ang ating mga adhikain. Kahit ang maraming nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. At tuloy napilitang mag-alsatalutan ng mas maaga. Dinakasal po namin sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tao ng kandidato laban. Natutuon huwain ng mabuting pamumugobyerno at hindi magiging
sunod-sunod sa mga diktang di tama na ilang kapalit sa Father, matagal pa ba yan? Naiinip na ako sa mga sinasabi mo. Nakakatawa. Mga walang kapararakang mga iga nga, mga paliwanag mo eh. Mag-homily ka na lang. Yung mga ganyang klaseng ika nga, tawag dito, modulation, eh sa loob ng simbahan yan. Hindi magdadaan sa ganyan yung galit na sambay ng Pilipino. Siguro akala nila panahon pa ni Cardinal Sinito na yung mga tao religyoso pa. Wala na. Wala problema maging religyoso. Kaso, yan kasi ang naging resulta nung pinaghalo ang reliyon at politika nung pinatalsik ang Reming Marcos, ang diktadurang Marcos, di ba? Ano nangyari? Yan, 1987 Constitution. Naging resulta. Kaya wala na tayong bilib yung mga umaakit-akit sa entablado ng mga pare. Kalokohan. Mga malamang sa malamang pinondoan pa ng Malacanang yung galaw nyo na yan. Tama kung support at boto. So, ang ating mahalaan ay mistulang isang makinang kumapagya dahil ay sa mga pyesa. Kumabiyak ang mga control system, ang mga mekanismo na checks and balances, kaya na may pagkagusto ang corruption. Kaya tuloy naging kalakaran ng gawaing tiwali. Dahil nga ang pork barrel nung dapat pinatay ng Supreme Court ay piling pa rin pinubuhay na muli sa Kongreso at Senado. Pasikretong sinisingit sa ating national budget saan yung daan bilyong pisong halaga ng mga flood control at iba pang mga infrastructure projects na kung susumahin sa mga nagdaang 10 taon lamang ay trilyon na ang halaga. At kung dati may mandahilan pang kaunti para may mapilitaw na overpriced at substandard na projects, nitong mga huling taon, sumobra ng kawalan. Ang baduy ng modulation nitong si Father. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PHF. Di baka makatulog ako dito eh. Mahirap na, Father. Ang bottom line dito, hindi nyo alam kung ano mga pinaglalaban ninyo. Mahalin natin ang Pilipinas. Ito talaga si Father, oo.